Okay, nawala na yung mga intro. But it's okay. Salamat sa paalala. Ito ba ang paalala? Thank you sa inyo. Dalawa na pala nagpaalala. Thank you sa inyo. Thank you, Cheryl and Lablab. Okay, God is infinite. Pag sinabi natin infinite, walang bahagi sa kanya na limitado. Wala siyang limit sa oras, sa laki, sa kapangyarihan. So, ayon po sa pag-aaralan natin ngayon, ang ibig sabihin po ng infinite ay limitless or endless in space, extent or size, impossible to measure or calculate. Ganon ang Diyos natin. Okay? Lahat tayo ay may limit. May limit tayo sa edad, sa laki, sa kakayahan, sa karunungan, sa lakas. Okay? But ang Diyos ay limitless. Okay. Impossible kung measure. Nami-measure natin ang edad natin, ang timbang natin. Yan po, ang Diyos ay wala. Kasi nga, unang-una, ang Diyos natin ay Espiritu. God is a Spirit. So, it cannot be bound by any measurement. Okay? Hindi siya limitado ng oras. Without limits, extremely large or great. So, lahat ng pinakamalaki, sukdulan ay sa Diyos lamang na napupunta ang katangian yon. Kahit tayo ay malaki, limitado pa din ang laki natin. Kahit tayo malakas, limitado ang lakas natin. One day, magdi-disappear ang lakas natin. Maging ang presensya natin, ang influence natin, but ang Diyos ay hindi. Pangatlo, infinity of God is that perfection of God by which He is free from all limitations. Yun na nga eh. Wala siyang limit. Infinite is not limited by universe, by this time-space world, or confined to the universe. So, ang Panginoon ay hindi lamang nasa langit, nasa alapaap, nasa mundo. Lahat ng dako ay nandoon siya. He is unlimited in unmeasurable. So, lahat tayo ay may measure. Sa runong, sa sinasabi, sa kakayahan, sa timbang, sa size. But our God is an infinite God. So, dapat po nating matandaan na itong katangian na ito ay walang pwedeng magsabi na siya ay infinite. Wala po. Kahit gano'n siya kayaman, kahit gano'n siya kalakas, He is limited at one day siya ay mamamatay. But our God is infinite. Wala siyang pinanggalingan. He will stay from eternity to eternity. Kaya kung meron kayong tanong, kung tatanungin niyo, saan nanggaling ang Diyos? Sinong lumikha sa Kanya? Walang makakasagot niyan. Dahil walang lumikha sa Kanya, hindi siya one day ipinanganak o lumabas na lamang. From eternity to eternity, nandiyan na ang Diyos natin. And that's the God you worship. That's the God we're studying. That's the God we pray to. Infinite. Walang limit. Okay. Ang sabi sa Psalm 147 verses 4 to 5, He counts the number of stars. He calls them all by name. Okay. Kung papag-aralan nyo o napag-aralan nyo na sa eskwelahan o nasa liksik nyo na, ang stars daw po ay billions and billions. Hindi lamang millions, billions and billions. It could be trillions. Ibig sabihin, unlimited, ang dami. Napakarami. So makikita natin sa ating pong napag-aralan sa eskwelahan, merong 9 planets, merong stars, may moon, nandito ang mundo natin, but it's only a tiny part of the galaxy. So there are billions of stars na nilikha ng Panginoon. Ang araw ay a star. Masyado lamang siyang malapit sa atin, kaya it appears na bilog at maliwanag na maliwanag. But it's one of the stars. Mas marami pang malaking stars. Mas malaki pa siya sa araw.
Okay? So imagine nyo, billions and billions could be trillions, unlimited ang pagkakabilang, but He counts the number of stars. Alam ng Diyos, siya lamang ang may alam kung gaano karami. Kaya nga ang mga scientists natin, astronomers, they're still trying to figure out gaano kalaki ang universe, gaano karaming stars. They could not, with all the modern technology, telescope, they could not number, they could not measure the size. Ang alam lang nila, it's vast, napakalaki. Gugulat sila at namamangha sila sa laki ng ating galaxy. At ito pa, ang sabi dito, He calls them by all name. So alam ng Diyos ang mga pangalan ng stars. So binigyan niya ng pangalan niya. Biro mo kung trillions and trillions, billions of billions, alam ng Diyos ang pangalan ng bawat isa. We can only name a few stars, but God has already done so because He is infinite in knowledge and wisdom. At natatandaan niya. Tayo nga minsan hindi natin matandaan ang mga birthdays, ang lahat ng pangalan, mga pangalan ng mga kaeskwela natin ngayon. Noon, mga na-meet na natin, na nakakalimutan natin. But God counts the number of the stars. Alam niya kung gaano karami. One day, He will let us know. Siguro, i-reveal ng Panginoon kung nasa langit na tayo, kung gaano kalaki, gaano karami ang stars. And that's gonna be a wonder for us when we are with God in eternity. He calls them by name. Kung, isipin niyo po, kung alam ng Diyos ang pangalan ng mga bawat star, hindi pa lalo, di ba lalo't ikaw at ako, alam ng Diyos kung sino ka, ano ang pangalan mo. Bago ka papangalanan, alam na ng Diyos ang ipapangalan sa iyo, kilala ka ng Diyos. Sabi nga sa Biblia, before you were formed, I knew you. Alam ka na ng Diyos, nakita ka na ng Diyos, bago ikaw ay isilang or ma-conceive doon sa tiyan ng ating mga ina. Great is our Lord, and mighty in power. His understanding is infinite. Yon, ang kaalaman, pang-unawa ng Diyos ay infinite, walang limit. Tayo ay limitado. Kung nag-aral tayo ng pag-aabogasya, yun lamang ang alam natin. Ang mga doktor, hanggang doon ang lamang alam nila. O kung nag-aral lang isang mga tao na kahit ano pa ang na-master niya, hanggang doon lamang. Hindi niya pwedeng alam ang lahat ng kurso, lahat ng profesyon, lahat ng trabaho. Hindi alam yon ng kahit gaano karunong ang tao. Kaya nga, ito ang sinasamba natin at pinapag-aralan natin ngayon. Our God is an infinite God who calls the star by name. So, makikita nyo, maintindihan nyo na ngayon na alam ng Diyos ang bawat bahagi ng buhay natin. Ang bilang ng buhok, ang lahat-lahat ng nasa atin, nakikita niya, natatandaan niya. Ito pa, omnipresent nga siya. So kahit tayo dito, kung ilan tayo na sabay-sabay tayo magdasal, kasama ang mga Kristiyano sa iba't ibang bahagi ng mundo, kung gaano karami ang Kristiyano na sabay-sabay magdasal, lahat yon bawat isa ay nadidinig ng Diyos. At magre-respond siya sa bawat isa ayon sa kanyang kalooban. Can you imagine that? God hearing every prayers, and how many millions of Christians ang nagdadasal sa Kanya bawat minuto, bawat segundo ng oras natin. Okay, God is an infinite God. The other wonderful things po na dapat nating maintindihan ay si Kristo, ang ating Panginoong Jesus. Dapat malaman natin, one day po pag-aaralan natin ng maigi kung ano ang Trinity. Ang Diyos Ama at si Jesus Christ at ang Holy Spirit, pare-pareho po silang Diyos. So, Jesus Christ has been mentioned more than God the Father and the Holy Spirit kasi nga siya ang enroll, mas maraming na-accomplish si Jesus Christ. But I'm not saying He's greater dahil pare-pareho sila.
Pare-pare sila ng katangian. Pero Jesus Christ, tinalaga ang napakaraming duties, mga role na ibinigay ng God the Father kay Jesus Christ. That's how great your Savior, your Jesus Christ is in you. So, kailangan maintindihan natin ang mga bagay na ito. Kaya nga ito ang isang pakay natin pagka Tuesday. Okay. Ang sabi po kay Jesus ng Colossians 1:7, He is before all things, and in Him all things hold together. Now, hindi lamang ang God the Father ang ina-address nito, He is ang sinasabi, tinutukoy ang ating Panginoong Hesus, sapagkat the Father and the Son are one. Pareho sila, iisa sila. Kasama ang Holy Spirit, iisa lamang sila. 3 persons, but one God. Sabi, si Jesus daw po ay before all things, and in Him all things hold together. So marami sa atin, inaakala na si Jesus ay lumabas lamang nung siya ay pinanganak dito sa mundong ito. Hindi po. Malinaw na sinasabi ng Biblia paulit-ulit, He is before all things. Bago pa siya nagkatawang tao, siya ay kasama na ng Holy Spirit, ng God the Father. They are the 3 of them were present in creation. Okay? Kaya nga, bago pa nilalang ang bawat isa, ay nandoon na si Kristo. Ito po ang mabigat. In Him all things hold together. Si Jesus daw po ang nagtatalaga ng mga bagay na manatili kung nasaan sila. Ibig sabihin po, in Him all things hold together, lahat ng bagay dito sa mundong ito, umiikot ang daigdig, merong tayong buwan na, meron tayong mga stars, meron tayong meron tayong araw. Ang distance po niyan ay mananatiling ganoon, hindi lalayo, hindi lalapit. Dahil exactly the precise distance ng mga stars, ng mga planets, ay itinalaga ng Diyos upang manatili ang balance of life. Kasi kung lumapit lang tayo sa araw ng siguro ilang centimeters, we will all die. Dahil ganon katindi ang araw. So, kung lumayo man lang tayo na kahit katiting sa araw, lalamig at mag-freeze ang buong daigdig. So, itinalaga ng Diyos ang distance ng bawat planets, ng mga stars. That's the precise distance, ikot, rotation na itinalaga ng Diyos para tayo ay manatili dito sa magandang buhay. Iyon, si Jesus daw po ang nagbabantay at nagkokos ng bawat isang yon ay magpatuloy. Okay? Sabi dito, in Him all things hold together. That's how powerful Jesus Christ is. Ibinigay yung role na yon kay Jesus Christ to sustain creation. So He did not only die for you and me, He is now holding our life together, our environment, our world together. So He is before all things. Ano pa nagsasabi? Paano pa natin paniniwalaan na siya ay nandito na, nananatili na sa ating pong kung nasaan ang Ama, before mananila lang tayo, nandito na ang Diyos. Ang sabi po doon sa John 1:3, si Jesus ay kasama sa creation. So God, sa Genesis, nabasa natin ang God the Father, He was the one speaking to all the creation, doon sa pag-create ng bawat bagay. Okay? But, according to John, kung babasahin natin, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Okay, ang ina-address na word, salita, ay si Jesus. Alam na natin, nasabi natin, napag-aralan natin na si Jesus ay salita. He is the Word of God.
Kung yung lumalabas na salita sa Panginoon, sa bibig ng Diyos ay si Kristo. Napakahirap intindihin, no? Bawat salita ng God the Father is representing si Jesus Christ dahil lahat ng lumabas sa bibig ng Diyos ay word, ay naisulat dito sa Biblia, lahat ng salita ng Panginoon na kailangan natin. Marami pang sinabi ng Diyos na hindi na naisulat dahil hindi kaya ng anumang aklat para italaga, isulat ang lahat ng sinabi ng Diyos. But lahat ng sinabi ng Diyos na kailangan natin para malaman natin ang ating kasalanan, ang ating salvation, ang ating eternity, kung sino ang Diyos, yun ay itinalaga ng Diyos na masulat sa Biblia. Kaya ang Biblia po na pinapag-aralan natin ay enough. Nandoon lahat ng revelation na kailangan mo at ako upang ikaw ay maligtas, para malaman mo kung ano ang kasalanan, kung sino ang Diyos, kung saan ka patutungo. Okay? So in the beginning was the Word. Nandun na daw si Jesus Christ. And the Word was with God. Ayan. Isa na naman patotoo na si Kristo ay nandun na, si Jesus Christ ay nandoon na kasama ng Ama. At ito pa, hindi lamang the Word was with God. Ito pa hang matindi. The Word was God. So no one can deny that Jesus Christ is God. So sa mga nagtuturo, naghahasik ng kasinungalingan na hindi Diyos si Kristo, na si Jesus Christ ay propeta, tao lamang, rabbi, teacher, hindi po totoo. Kulang yon. Siya ay Diyos din. Ito, John 1:1. The Word was God. He is God. Okay? Verse 2, He was with God in the beginning. Okay, nilagyan lang po ng beginning, pero ang Diyos talaga ay walang beginning. Yun ay para maintindihan natin. Ibig sabihin, kaumpi-umpisahan pa lang, bago pa tayo, tinuturing nun ay bago pa tayo umpisahan. Ibig sabihin, bago pa tayo nag-umpisa, nandoon na sila. Nandoon na ang Diyos. Okay? Ito ngayon ang patotoo na si Kristo ay kasama or agent of creation. Ang sabi sa verse 3, through Him all things were made. Without Him, nothing was made that has been made. Yon, ang tindi, ang bagsik, ang lalim ng sinasabi ng verse 3. Wala daw pong na-create dito kung wala ang ating Panginoong Jesus. Kung wala si Jesus Christ, nothing would be made because everything was made through Him. Without Him, nothing was made that has been made. Lahat ng bato, bituin, tubig, puno, hayop, lahat, maging tayo, ay hindi na-create kung wala si Kristo sapagkat dumaan tayo through Him. Tuwing magsasalita ang Panginoon, lumabas ito, maging ganito. That is Jesus Christ creating those things to come about. Ang bigat po, no? Hindi natin maintindihan kasi hindi pa nangyayari sa tao, hindi pa natin na-experience yan o wala pa tayong na-observe na ganyan sa ating mata sa pagkabuhay sa mundong ito. But we need to understand that because it is written. It is in the scripture. Sinabi yun. Ngayon, papaano naging agent? Papaano ting magsasalita ang Diyos? Si Jesus Christ ang nagkokos na magkaganon nga. Nung sinabi ng Diyos na, let there be light. And there was light. And Jesus Christ caused the light to come about. Yun ay isang example. Now, yung lahat ng creation pa ay sa pamamagitan kasama si Kristo. Kaya nga, kayang-kaya niyang i-sustain ang lahat ng bagay na ito. In Him, everything comes together. Ibig sabihin na nanatiling tumpak, precise, exact ang galaw, distansya, laki ng bawat creation dito sa universe natin. Kaya si Kristo ang nagtatalaga nun. Isn't that how wonderful our Jesus Christ is?
Ganon ang binigay na participation role ni Jesus Christ. But nothing can be said na He did more or God the Father was lesser or the Holy Spirit was inactive. No, they work perfectly together. So lahat ng yes, tama. Si Jesus din ang karunungan ng Diyos. He is the wisdom of God. Okay? So, makikita nyo, si Jesus ay hindi lamang kaibigan, hindi lamang siya inamatay sa krus, nagpunta sa Kalbaryo. Before that, He is already infinite God. Walang nag-create sa Kanya. Nagkatawang tao siya. That was caused by the God the Father and through the Holy Spirit. Kaya nagkatawan tao siya. Pero dati na siyang espiritu na lahat po kasi sila ay spirit. God is a spirit. God the Father is a spirit. Jesus Christ was a spirit. And then Jesus Christ became flesh. Sa kanila pong tatlo, si Jesus Christ ang nagkaroon lamang ng human flesh. Okay, but the God the Father is a spirit. So we need to understand, believe, accept that. The Holy Spirit is a spirit. Jesus Christ was a spirit and then He became flesh o nagkaroon siya ng katawang tao. This is again to let you know that Jesus Christ is infinite. So hindi natin pwedeng sabihin lumabas lamang siya anong pinanganak lamang siya nung Pasko o kung kailan natin sineselebrate ang kanyang incarnation. Jesus Christ was already from eternity to eternity. Ang sabi sa Hebrews, the Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being. Sustaining, ito sabi din sa Colossians, He is holding all things together. Sa Hebrews naman, ang tindi ng sinabi, sustaining all things by His powerful word. So, ibig sabihin, pinapanatili niya, buhay, gumagalaw, at doon sa takdang kalalagyan ang bawat isa. That's addressing all the planets. Lahat ng malalaking mga heavenly bodies ay nandoon. Jesus Christ is sustaining all this. Isn't that amazing how infinite Jesus Christ is? So it's not only God the Father who's infinite, Jesus Christ is infinite, the Holy Spirit is infinite. Sustaining all things by His powerful word. So again, it's addressing Jesus Christ. The Son is the radiance of God's glory. Kaya maniwala tayo kung nakita ng mga taong yon physically si Jesus Christ. Ang sabi, if you have seen Him, you have seen the Father. So hindi tayo nagkaroon ng opportunity nakita natin si Jesus Christ noon. But we know He existed, kaya mapalad yung mga taong ipinanganak na nandoon nung si Kristo ay nangaral, lumakad, nakausap nila. Mapalad sila. But one day po, don't worry, we will see Him face to face. Isn't that amazing? Makikita natin face to face. Makikita natin si Jesus Christ in the bodily form, in spirit, and also in His exact, glorious human form. So si Kristo po ay nung nagkatawang tao, nung namatay siya at siya umakyat sa langit, kasama na niya ang kanyang human body. It was already glorified body. So sa kanila pong tatlo, si Jesus Christ ang may human form na makikita natin one day. It's a glorious human form. Okay? So, ang sabi nung yung nakita na natin si Jesus, nung nakakita kay Jesus Christ at nabasa na natin ang anyo, ang galaw, ang kilos ni Jesus Christ, ang sabi, He is the radiance of God's glory and the exact representation of God or of His being, sustaining all things by His powerful word. Okay? So, dapat tandaan natin, walang maglilimit kay Jesus Christ. Walang magsasabi siya ay ganun lamang,
tao lamang, propeta lamang, rabbi, teacher lamang. No, He is sustaining all things by His powerful word. Yan nga, powerful word. Jesus Christ didn't even have to lift any of His finger, His arm, any part of His body to sustain all things. Nakikita niyo po to, sustaining all things by His powerful word. So sinasabi lamang yan, nagsasalita lamang siya. So maaaring, eto lang siguro, this is a description, but this is a poor description. Maaaring sinasabi niya, ikaw bituin, yan ang kalalagyan mo. Diyan ka, hindi ka aalis, ganyan ang ningning mo. Ikaw araw, ikaw ay ganyan, ikaw ay magniningning, ikaw ay sisikat, ikaw ay magiging source ng init at ng buhay ng mundong ito. Diyan ka. Ikaw, daigdig, ganito ang ikot mo, ganito ang rotation mo. Ikaw, Saturn, ikaw, Jupiter, ikaw, Mars, ganyan ang mga ikot nyo, ganyan ang lagay nyo, ganyan ang distance nyo. Maaring ganun, sinasabi lang ni Kristo ang bagay na yon. Kasi sabi nga, Hebrews 1:3, ang linaw-linaw, sustaining all things by His powerful word. Ito pa, after He had provided purification for sins, after nung mamatay siya sa krus at binigyan tayo ng kapatawaran at salvation, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. Bigyan natin ng ng drawing. Ayan, nakita niyo po doon, He sat down. Ito. Ito, importante po to, sat down. After na ginawa niya lahat yung, after create niya ang lahat-lahat, kasama si Jesus Christ sa lahat ng creation, tapos bumunta siya dito sa daigdig, pinanganak, namatay, nagdusa ng sukdulan para sa salvation mo at salvation ko, para sa kapatawaran ng kasalanan nating lahat. He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. Ngayon, pag nabasa natin ito sa Bible, lalo na sa Hebrews 1:3, ibig sabihin po, hindi ibig sabihin na nagpapahinga na si Kristo ngayon. Kasi yun ang intindi natin, pag isang tao ay nagtrabaho at umupo, iniisip natin siya ay pagod o nagpapahinga na. Di po, dahil hindi napapagod si Jesus Christ, He's perfect. He's God. He's infinite in power. So what it means na He sat down, ibig sabihin, hindi na siya ineffective or inactive. No, it's a position of power. Ibig sabihin, siya ay nakaupo at naghahari kasama ng Ama. So He sat down. So it's a position, an expression of position. So He sat down at the right hand of the Majesty in heaven. The Majesty in heaven pertaining to the Father. Kasama niya on the right hand of the Majesty in heaven. Okay? Remember po, parehong-pareho, equal in power, equal in divine glory, kapangyarihan ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. So, yun ngayon, ang ginagawa ni Jesus Christ ngayon, He is sitting down, ibig sabihin, ruling with the Father, judging everyone here on earth, waiting for the right time na ibubuhos niya ang gantimpala niya o ang kanyang judgment sa bawat isa sa atin. That's how infinite our God is. Most especially Jesus Christ. Kasi nga, marami dito sa mga religion sa mundo natin, si Jesus Christ ang tinatarget. Si Jesus Christ ang nililimitado. Si Jesus Christ ang dinideny ang pagka-Diyos. Maraming mga reliyon na tinatanggap ang God the Father is God, but not Jesus Christ. That's why Hebrews 1:3 is so clear. The Son is equal to the Father. The Son is the radiance of God's glory. The exact representation of God the Father. If God the Father is powerful, then Jesus Christ is as powerful as God the Father. Sustaining all things.
Yon. Doon ibinigay ng God the Father ang role kay Jesus Christ na siya ang magtatalaga o magsusustain ng lahat ng bagay sa sandaigdigan na ito. Okay. Now I want to now go into this part na establish na natin na si Jesus Christ ay creator. He is now ruling in heaven. He is before all things. He is sustaining all things. Ibig sabihin, napakalaki. Kaya nga po talaga yung description o yung word na ginagamit natin na awesome, it should only be used to describe God or Jesus Christ or the Holy Spirit. Awesome in power. So we shouldn't be using that to describe anything on this earth o maging sinong tao. Because awesome is parang yun ang ultimate na kalaki-lakihan, kaganda-gandahan. Awesome. Walang kahalintulad. Diba? Awesome. Napakaganda. Napakalaki. Napakapangyarihan. So, to describe someone as, you know, my friend, he is an awesome gentleman. Dapat hindi, no? Because awesome means is infinite. Yung mga kaibigan mo yun is infinite. Or, you know, my husband is an awesome spouse. Or my teacher is an awesome professor. Or my so-and-so is awesome. Or did you have an awesome birthday? Or did you have an awesome celebration? Did you have an awesome country? Yung mga bagay na yon dapat hindi, no? Although ginagamit natin, pero kailangan kasi yung awesome, yung description na yon, the true meaning of awesome, ang tama lamang na ma-apply yon ay sa ating Diyos. Jesus Christ is awesome. Yes, God the Father is awesome. Kasi yun ang parang sukdulan ng salitang magagamit ng dito sa earth na ito, in the English word. Kaya nga, dapat yung awesome should only be used in our worship song, in how we describe God. Kasi hindi talaga matutugma kahit gaano kaganda isang bagay o isang tao sa mundong ito or any event. Just a piece of advice po. Okay, so we know that Jesus Christ is infinite. He's an awesome God, creator, sustaining all things. Now let's read po dito sa Matthew na nagtatalaga sa bukod sa ating Panginoon ay creator, God, sustaining of all things. He is the Savior of the world. He is also the judge. So, makikita natin ang judge natin ang maghuhusga sa iyo at sa akin at sa lahat ng tao ay hindi lamang ordinaryong judge. Sabi nga sa Biblia, lahat daw po ng all judgment has been given to Jesus Christ. Lahat ng paghuhusga daw ay ibinigay na, tinalaga na ng God the Father kay Jesus Christ. Siya po ang magde-decide ng destiny ng bawat isa, bawat kaluluwa sa mundong ito. Kaya nga, kung may relasyon tayo kay Jesus Christ, yun ang nagpapatunay na sa pamamagitan ni Jesus Christ, madidetermine ang ating eternity. Whether we reject Him or we accept, that's yun ang magsasabi kung saang parte ng eternity ka mananatili after you leave this earth. Okay? So now, dapat nating maintindihan ngayon, ang susunod na pag-aaralan natin ngayon, si Kristo, si Jesus Christ is the ultimate and the final judge. Okay? At sabi sa Matthew, anuhin na natin to. Lipat na tayo ngayon, susunod na slide. Babasahin natin ang Matthew 25. This is a long one, but kailangan natin basahin to verse 5 verse para maintindihan natin ang nangyari at mangyayari. Okay? When the Son of Man, sino po ang the Son of Man? Jesus Christ. Okay? When Jesus Christ comes in His glory, or when the Son of Man, remember, when it's the Son of Man, it's pertaining Jesus Christ. Jesus Christ will appear or will return
Okay? Sabi sa verse 31, when the Son of Man comes in His glory and all the angels with Him, He will sit on His glorious throne. Ito na yung huling panghusga. Ito na yung after na rapture na tayo, nasa langit na tayo, babalik si Jesus upang hisgahan ang mga taong naiwan sa mundong ito. Ibig sabihin, final, the ultimate, the last judgment ng lahat ng bansa at lahat ng nilalang. Okay? So makikita nyo, the Son of Man comes in His glory. Punong-puno, nagniningning, glorious, and all the angels with Him. So lahat ng anghel kasama niya. He will sit on His glorious throne. Kita mo niyo yung description, glory, comes in glory, kasama ang mga anghel, uupo siya on a glorious throne. What is this expressing? That He will express Himself, that we will see Him as the King of Kings, the infinite King of Kings. Okay? It will come. Darating. Hindi natin alam kung kailan. Okay, tuloy natin ang Matthew 25. All the nations will be gathered before Him. Now, what is this telling you and me? He is the ultimate, the final judge. Sabi, all the nations will be gathered before Him. All the nation, ibig sabihin, lahat ng tao. He will separate the people one from another as a shepherd separates the sheep from the goats. He will put the sheep on His right and the goats on His left. So, paghihiwalay niya ang sheep and goat. So, ito po ang paghihiwalay ng mga dalawang klase ng tao. Isang klase ng tao na mahintulad sa sheep, mga tupa, or kambing. Ang tanong, ikaw ba ay sheep or goat? Remember, if you have Jesus Christ in your heart, in your life, you have a relationship with Him, you can never be a goat. Okay, dito maghihiwalay ngayon yung mga taong makadiyos at hindi makadiyos. Okay, so babalik ang Diyos doon sa mga naiwan no na hindi sumunod sa Kanya at pagkatapos after ng rapture, lumabas ang Antichrist, false prophet, sila po ay na-convert, sila ay naging Kristiyano. Kaya nga natanggap nila, natikman nila ang hirap. Pero naging Kristiyano rin sila. So ngayon, doon daw ngayon, yung mga naiwan na yon, babalikan ni Kristo at huhusgahan niya. Hahatiin niya ang sheep at ang goats. Sa kanan ang sheep at ang goats sa kaliwa. Okay, so nahati na ang dalawang klase ng tao. Dalawang klase lamang po. Dalawang grupo lamang ng tao meron. The sheep and the goat. Or anak ng Diyos o hindi anak ng Diyos. Or para sa Diyos o hindi para sa Diyos. Okay, verse 34. Then the king, ayan na, king na ang tawag sa kanya ngayon. Then the king, which is correct. Jesus Christ is the infinite God, the infinite king. Then the king will say to those on his right, come, you are blessed by my Father. Take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. So, ang ating pong kalalagyan, tawagin na natin heaven or eternity, pero sa totoo po, pag namatay ang Kristiyano ngayon, sa langit mapupunta. Pero sa huling araw, after God has judged everything, dito pa rin tayo, babalik tayo sa mundong ito. So we can go to heaven and the earth, pero ang ating pong kalalagyan talaga ay new heaven and new earth. Okay, pero panig-panang tayo, may access tayo sa langit at nandito tayo sa mundo which is gonna be perfect. Okay? So, ang sabi ngayon ng Diyos doon sa mga sheep, mga naging makadiyos na o naniwala na sa Diyos o sumunod na sa Diyos, naging mga anak na ng Diyos. Sabi, come you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. So, ang ating pong kalalagyan in eternity ay inihanda na ng Diyos bago pa niya nilalang ang buong mundo. Makita nyo ang misteryo, ang ganda nito.
Alam na ng Diyos na mayroong maliligtas at may mga susunod sa Kanya. Inihanda na niya ang lalagyan mo at lalagyan ko. That's why He is infinite in knowledge and wisdom. Okay? Prepared for you since the creation of the world. Okay, verse 35. For I was hungry. Ito ngayon ang interesting part. You gave me something to eat. I was thirsty. You gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in. I needed clothes and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit me. So, inilahad ni Jesus Christ ngayon ang mga magagandang bagay na dapat gawin ng isang tao na magagawa ng isang tao. Yung mga bagay na magagawa natin o magagawa ng isang nilalang. Diba? Pwede tayong magpakain, pwede tayong magpainom, pwede tayong magbumisita, pwede tayong magbigay ng bihes. Sabi niya, pwede natin dalawin ng may sakit. Kaya natin lahat yon. Pwede natin alagaan. Kaya nga, you gave me something to drink. You invited me in. You clothed me. You looked after me. I was in prison and you came to visit me. So, sabi daw nila, sabi ngayon ni Jesus Christ, kasi kayo ngayon ay itinalaga kong to spend eternity with God, with me, dahil ginawa ninyo ang mga bagay nito. So nagulat sila. Then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you something to drink? When did we see you a stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go to visit you? Then Jesus Christ said, the king will reply, truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. Ngayon, maaaring meron ng mga question nabubuo sa inyong mga isipan. Ang ibig sabihin ba nito ay makakapunta sa langit o makakapasok sa kaharian ng Diyos ang mga gumagawa ng kabutihan? Diba? Pumasok ba sa isip niyo yun? Kasi nandito yung clothing, feeding, inviting, visiting. Yun ang sinabi ni Kristo doon sa mga gumawa noon eh. Yun na makakapasok sa kanyang kaharian. Kung ginawa daw natin yun sa kahit sino, sabi dito, if you did it for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did it for me. Okay. So this is not teaching that good works can cause you to be in heaven or spend your eternity in the presence of God or enter the kingdom of God. Hindi po yun ang tinuturo nito na good works. Kasi itinalaga na ng Biblia, tayo ay maliligtas lamang sa pamamagitan ni Kristo. Hindi magbabago, hindi mawawala, hindi ma-erase, hindi magiging void yun. It will remain. Our salvation is through Jesus Christ by faith, through grace, by grace of God, through our faith. Tayo po ay binigyan ng grasya ng Panginoon na maligtas kung tayo ay mananampalataya kay Kristo. So, ang tinuturing po nito na kung tayo po ay nagpakain, nagpainom, tayo ay nagbigay ng damit, tayo po ay dumalaw sa kahit sinong kapatiran. Kaya nga, ang ang category, ang sinasabi ni Kristo, you did it for one of the least of these brothers and sisters of mine. So, hindi po ito sinasabing ginawa ninyo kahit kanino. Kung hindi yung mga kabilang na sa kaharian ng Diyos, sa kapwa Kristiyano. Okay? So, ang sinasabi nito, hindi mo magagawa ito kung hindi ikaw ay Kristiyano na rin. So, Matthew 25 is not erasing salvation through Jesus Christ at pinalitan niya na ng good works. No.
If you are Christian, kung ikaw ay talagang Kristiyano na daw, ang sabi, makikita na dapat ang magandang gawa o good works. That is what the scripture, the Bible is teaching us. You cannot be saved by works, by good works. But if you become a Christian, you must. It's a must. It's a must. Hindi ka pwedeng gumawa ng hindi ng good works. One of the proof na ikaw ay Kristiyano na if you produce fruits through your good works. Kaya ang sinasabi ngayon dito, ito yung mga Kristiyano na gumawa pa ng kabutihan sa kapwa Kristiyano nila. Yun daw ay parang ginawa na natin kay Kristo. Di ba? Kaya ang sabi niya, if you did it to one of the least of these brothers and sisters, so hindi po yung mga basta tao na ginawa natin ng kabutihan. So this is an expression telling you and me that the Christians doing good to another Christian brother or sister will earn the reward, recognition, or compliment from God. Lalo kang mararapat na pumasok sa kanyang kaharian. Okay? So wala pong binagong order of or the process or the procedure of salvation. Okay? Now sabihin, tingnan naman natin doon sa mga tinatawag na goat. Okay? Makita nyo, umpisa pa lamang ang bigat na ng sinabi sa verse 41. Ang sabi, then he will say to those on his left, di ba ang nasa kaliwa niya ay mga goat, yung mga makasalanan, ayaw sumunod, hindi naniwala, ni-reject siya, si Jesus Christ. Ang sabi, depart from me, you who are cursed, into, saan sila pupunta? Eternal fire, prepared for the devil and his angels. Bakit? At sabi, for I was hungry and you gave me nothing to eat. I was thirsty and you gave me nothing to drink. I was a stranger and you did not invite me in. I needed clothes and you did not clothe me. I was sick and in prison you did not look after me. So, kung hindi mo ginawa ang pagpapakain, pagpapainom, pagdalaw, pagkupkop sa kapatiran ni Kristo, matindi ang galit sa iyo. Ibig sabihin, you're not doing this because first, you're not a Christian. You're not a child of God. That's why you don't do this. Ngayon, ang sabi ni Kristo, tinanong ngayon siya ng mga goat, yung mga hindi naniwala sa kanya, sabi, naging Lord na ang tawag sa kanya. Nakita mo? Goat sila, but they call him Lord. Kaya ito po ang nagpapatotoo, hindi lahat ng tumatawag na Lord, Lord, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay makakapunta sa kanyang kaharian o makakapunta sa langit. And sabi nila, Lord, when did we see you hungry, thirsty, or stranger, or needing clothes, or sick in prison, and did not help you? Ayan na naman ang sagot ni Kristo. Truly, I tell you, whatever you did not do for one of the least of these, sino yung these? Jesus Christ, sisters or brothers, those in the faith, the Christians, you did not do for me. Bakit nila gagawin? Hindi nga nila gagawin yun kasi makasalanan sila, kambing sila, goat, hindi sila anak ng Diyos, hindi sila Kristiyano. Kaya yung hindi nireject na nga nila si Jesus Christ, hindi pa sila gumawa ng anong kabutihan, talagang nararapat silang mapunta sa, sabi sa verse 6, then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. Yan ang judgment ni Jesus Christ. Papupuntahin niya sa impyerno, eternal punishment. Ang ayaw siyang tanggapin, ayaw maniwala sa kanya. Namuhay ng kasalanan, ayaw sumunod sa Diyos. They are not children of God. Makita nyo, eternal punishment. This is po why maring nagtanong na kayo noon,
naglaro na sa isip nyo ang tagal-tagal. Bakit pahihintulutan o itatalaga ng Diyos ang ang mga tao na mapunta ng impyerno na walang hanggan ang parusa, ang hapde, ang punishment? Sabi dito, verse 46, they will go away to eternal punishment. Ibig sabihin, walang hanggan, walang katapusan. Kung naglaro sa isip niyo yun, nagtinanong niyo na ganon ba ang Diyos? A merciful God, a loving God, will send people to hell in eternity. And that is what's going to happen po. There are now people in hell and they will spend there without hope of getting out. It's eternal punishment. Why? Kung naglaro po, because of our subject tonight. Because they have sinned against an infinite God. That's why they deserve an infinite punishment. That is the reason why they will spend eternity in hell. Sino ba ang sinuway mo? Kanino ka nagkasala? So, you sinned against an infinite God, then you deserve an infinite punishment. Ganon katindi po. Kaya kung hindi natin talagang ni-recognize that He is infinite God, you know that people should know that they will suffer the infinite punishment for rejecting the infinite God. But sa mga sumunod, sa mga naniwala, ang sabi dito, ang ganda naman ng last part ng verse 46, but the righteous to eternal life. Eternal life means in the presence of God. Eternal happiness in heaven, the new earth. Lahat po yun ang pupuntahan natin. Okay. So, that's why no one can set aside, remove, or baliwalain si Jesus Christ because He is the ultimate judge. Siya ang magsasabi kung sino ang pupunta sa impyerno to spend infinite punishment or those who will spend eternal life. Sabi po sa Revelation, and the devil who deceived them was thrown into the lake of burning sulfur, where the beast and the false prophet had been thrown. They will be tormented day and night forever and ever. Imagine that. Just hindi ko ma-imagine. Maring hindi nyo rin ma-imagine yung last part na ito. Let's draw this. Itong last part na ito na nakakatakot po. They will be tormented day and night forever and ever. Can you imagine the fire in hell, suffering doon na walang hangganan? Hindi ko malagay sa isip ko, maaring ganun din kayo. How can this person suffer so much? Hindi lang suffer so much without hope, without second chance. Why? Again, because of the subject tonight. Because they have sinned against an infinite God, then they deserve the infinite punishment. So no one po should you would never entertain any thought, any teaching, any doctrine na ituturo sa inyo na walang impyerno or na ikaw ay hindi mananatili sa impyerno forever and ever and ever. Ito nakalagay po sa Revelation. Nabasa din natin kanina sa Matthew, forever and ever in eternity. That is the fate of the sinners, those who reject Christ, those who disobeyed God. So if there is still any hope for anyone, sa mga kamag-anak natin, share this message. This is what is awaiting them. Torment in the fire in hell
tormented day and night forever and ever. That there is hope sa kahit sino man na hindi dapat sapitin ito only if they will turn their life to Christ, accept Him as their Lord and Savior. Again, that's the subject tonight. God is an infinite God. You cannot sin. You cannot sin against an infinite God because you will deserve infinite punishment. But, ito naman ang hope. Even if you sinned against an infinite God, if you will turn your life to Christ, then you will be saved from this torment. How beautiful our infinite God is. Now, I hope you understand po bakit eternity ang punishment. Bakit infinite? Bakit forever and ever? The question that should be answered is, sino ba? Kanino ka ba nagkasala? If you sin against an infinite God, then your punishment is infinite. Dahil ganun kahuli, ganun katindi ang Diyos natin na hindi mo pwedeng hindi siya sundin. Ngayon, kung nagawa natin, hindi natin siya nasunod noon, nagkasala tayo sa Kanya kahit anong kasalanan, ang maganda nga kasi merong Jesus Christ na isinalba tayo sa puot ng Diyos. Ito nga yun, di ba na-explain ko last time, you're not saved from your sin. We have a Savior. He saved you from the wrath of God. So let's share the gospel. Let's share this with our loved ones, sa ating pong mga mahal sa buhay, kahit ganito ang sasapitin ng lahat ng wala kay Kristo. Lahat ng nag-reject kay Jesus Christ, if they don't want Him as Savior, then they will face Him as a judge. Hope everyone has been clear tonight about our infinite God. So, buksan na po natin ang pagkakataong ito. Kung meron kayong question, gustong linawin sa ating pong napag-alaran ngayong gabi. Merong comment yata doon. Pinagpatiuna ng Diyos ang mga yayari sa ating pag hindi tayo kumilala sa Kanya at anak ng Diyos si Kristo. Yes, pag hindi natin kinilala si Jesus Christ, our Savior, He is the only Savior. Kaya nga walang makakapagsalba sa atin sa puot ng impyerno, eternal punishment, kundi si Kristo lamang. No good works. But kung tayo po is saved, sabi according to Matthew 25, then we must be able to do good. Lalong-lalo na po sa mga kapatiran natin. Kaya sa pagtulong sa kapatiran, those who are helping a Christian brother or sister, then you are earning the rewards from God. Kaya lalong natutuwa ang Diyos sa iyo. Ikaw ay anak na niya. At ikaw pa ay gumagawa ng kabutihan na dapat, it is expected po that you do good works. Sino po ang merong tanong o merong gustong idagdag sa ating napag-aralan ngayong gabi? Dagdag, ay hindi naman dagdag lang po. Share lang siguro, Pastor. O meron kayong dadagdag? Oh, hindi naman talaga dagdag. Pero yung Hindi ko salvation madinig, yung salvation talaga is talagang napakahirap without the grace of God. Sige. Pearl, ikaw ba? Yes po, wala yatang pangalan ko. It's okay, iPhone. That's all right. Ano po, parang kasi again, I would testify sa nangyari sa mama ko. Pag kasi talaga pagbulag ka at hindi talaga binuksan ng Diyos ang mata mo, akala mo talaga save ka eh. Akala mo talaga may paninampalataya kang sa Panginoon, pero iba pala ang Panginoon na sinasampalataya mo. At yun pala yung pinakadelikado sa lahat because you thought you're saved but you're not. And yun na nga, umiyak talaga si mama ko nga kasi sabi niya, she really thought all her life na committed naman siya sa Panginoon kasi nga nagdadasal naman siya or nagsisimba. And it's always because of good works. Yung kasing pag nilalagay talaga natin yung
sarili natin sa mga kabutihang nagawa natin sa mundo, tas feel natin yun yung magdadala sa atin sa langit, if ganun pa rin talaga yung paningin natin, mahirap talaga tayong ma-save. Mahirap talagang mabuksan ang mga mata natin because it's pride. So, yun talaga yung nangyari sa mama ko. Sinabi niya sa akin, "Naiinis ako sa'yo, Day, every time sinasabi mong you will be saved, not by good works." Kasi hindi niya daw talaga magets bakit hindi ka mapupunta sa langit kapag ka nagsimba ka, kapag ka nagdasal ka, kapag may tinulungan ka or gano'n. Hindi Mm. niya talaga magets, pastor, kahit anong gawin kong share because it takes God to really humble her hard heart na gano'n din naman kasi ako dati na akala ko yung magdadala sa akin sa langit ay by points yun, eh. Kapagka nagsimba ako may 10 points na ako, o ito si tinulungan ko baka may 5 points na ako, parang gano'n ba yung tinuro sa akin din dati, which is really wrong kasi you think you are very good enough to reach the standard of God to go to heaven and then to go to heaven. And yun nga sabi niya, "Now I can really see, bukas ng mata ko," sabi ni mama. "Ngayon ko lang nakita na I'm really a sinner." Na ano daw, sabi niya, hindi naman siya masamang tao kasi wala naman talaga siyang pinatay. Tapos wala naman siyang ginawang masyadong mabigat na kasalanan, di tulad daw ng iba. Pero nung mabuksan ang mga mata niya, sabi niya ang na-realize niya ng pinaka-dinisregard niya ay ang Panginoong Hesus. Doon siya may kasalanan talaga. And doon na nga, parang it's so hard pala talaga kahit i-share mo ang gospel, you just have to leave it to God whether the gospel will root in the person's heart. Kasi ilang beses ko nang shineran si mama ng gospel, 2018 pa kaya, and lagi niya sinasabi sa akin na, "Naintindihan naman kita, Day. Madali lang na maintindihan yung sinabi mo." But really, she wasn't saved and hindi niya yun nakikita, talagang bulag siya. And ano na ngayon, 5 years after I shared to her the gospel, ngayon lang nabuksan ang mata niya. So, ayun, let's share, but let's pray that God will really open the hearts of these people hearing the gospel because they don't even know they're blind. Like I myself or most of us here, we didn't even know that we're blind. We thought we were saved. Ang delikado niyan, tingin natin mapupunta tayo sa langit and then God will say, "I reject you. Go away from me. I do not know you." So, ayun po, Beautiful. Pastor. Yeah, beautiful. Tama yun. Tama yung sinabi ni Pearl. Um, um, no matter how gaano kabuti, gaano ka-forceful ang ating pong pag-share ng gospel, if the heart and the mind of the people is closed at matigas ang puso niya, hindi papasok. Kaya kailangan talaga natin ng prayers that God will prepare the way, bubuksan na ang puso ng taong yon, ang eyes niya ay mabubuksan na para pag present natin yung gospel, makikita niya kagad ang beauty, makikita niya ang katotohanan, makikita niya ang salita ng Diyos, makikita niya at ma-appreciate niya ang pinipresent nating gospel, pagkamatay ni Kristo, pagpapatawad. That is very true, Pearl. So we need prayers. Kaya nga it took 5 years for Pearl's mom to see the gospel. And that's through the prayers. And na ginawa ni Pearl through those years, hindi siya nag-give up. Hinihikayat niya sumama sa Bible study. And tapos doon unti-unting gumalaw na, pinalambot ang puso niya, binuksan ng Diyos ang mata ni Mama. Kaya siya ngayon ay nakita na niya ang katotohanan. So yun po talaga importante. Let's pray for our loved ones first. Di lamang loved ones, lahat po na ating sinishare ng gospel. Na mabuksan ang mata nila. So we cannot do it on our own. Wala po. Wala tayong magagawa kahit kabisaduhin pa natin ang gospel, ang Biblia, i-present natin sa kanila. They're blind. Their hearts are kasintigas ng bato kung hindi gagalaw ang ating Panginoon. Kaya nga, kailangan natin ang tulong ng Diyos sa ating pong evangelism, sa ating pong gospel sharing. We cannot do it on our own. Nothing can be produced. We cannot win any single soul. Pero kung gumalaw na ang Diyos,
at nabuksan na niya, inihanda niya na ang daan, malambot na ang puso, then yes, makikita nila kagad ang beauty ng gospel. So let's pray po. Let's share the gospel, but foremost, let's pray for our loved ones, our friends. Doon po sa ating pong ina-evangelize, kamukha ng mga ministry nila, nila Judith, the prisoners, those who are in jail, there's still hope for them. Okay. So, yun nga, sabi nga, maganda yung point ni Pearl nung kanina, ang akala ng nanay, ng mother, akala niya, ay, kung wala siyang ginagawang kasalanan, siya ay okay na, makakarating na sa langit. Kasi ito po ang pagkakamali ng tao. Sa mundong ito kasi, akala nila ang kasalanan ay yung doong ka lamang makukulong. Kung nakulong ka, na-judge ka, na-korte ka, then yun lamang ang term na ikaw ay makasalanan or sinner. Pero sinabi niya ng Biblia ngayon, kahit hindi ka ikondema ng korte, hindi ka makulong, hindi ka mapulis, you're still a sinner in the eyes of God. Yun, kailangan ma-realize ng tao na hindi kailangan kang maging kriminal para ikaw ay i-reject, ikaw ay tawaging makasalanan ng Diyos. Maliit na pagsisinungaling, maliit na pagnanakaw, maliit na pagtanggi, itanggi mo lamang si Kristo kahit punong-puno ka na magandang gawa, good works sa iyong buhay. If you reject Jesus Christ, then all those good works are nothing. Kaya nga, our salvation is through Jesus Christ alone. Through Him, He is the only Savior. So kailangan tulungan natin ng mga ang mahal natin sa buhay na maintindihan nila yon. You do not need to go to jail. You do not need to be charged in court. Hindi ka kailangang mapapulis para ikaw ay mataguriang makasalanan. Makasalanan na tayo. Kahit pa mga babies na ipinanganak, makasalanan na yun. Kaya kailangan in their age of the accountability, the gospel must be presented to them. And that's what happened to you and to me. We were all guilty sinners. Okay, sagutin ko lamang yung tanong dito kasi may tanong dito. Kung naligtas ba tayo ng salvation ni Jesus Christ, ligtas na ba tayo? Yes. Kung tayo ay tatalikod sa Kanya at gumagawa ng kasamaan pa, nasa salvation pa rin ba tayo? Save pa rin ba tayo? Tama ba yung one save, always save? Ito po ang katotohanan. Ang taong talagang na-save na, ang hindi na po dapat namumuhay sa kasalanan at hindi na nagkakasala purposely. So the big difference, ang taong save ay nagsisi na, isinurrender na ang buhay niya sa kay Kristo. Pero nadadapa pa rin siya nagkakasala. The big difference is you should not purposely sinning. Although nadadaplis ka by accident, unknowingly, or hindi mo pinlano. No one can live in sin and claim that they are saved. If you are saved, then ang dapat maging umiral sa iyo, you become sensitive to sin. Kaya kung ikaw ay tinatawag na Kristiyano o tinatawag mong saved ka, kaya paulit-ulit mong ginagawa ang kasalanan, then truly you're not saved. Your heart has never been regenerated. Ang unang gagawin kasi ng Diyos sa'yo, pag na-save ka, kung nanggam mo si Kristo, bibigyan kanya ng bagong espiritu. Yun ang bago sa'yo. Yung pag-iisip mo, kailangan i-renew. Yung pag-uugali mo, kailangan baguhin. Pero may bago ka ng espiritu. Ngayon, gagalaw na ngayon sa'yo ang Holy Spirit at ipapram ka na ngayon sa mga bagay na wag mong gawin o isurrender mo. Sensitive ka na ngayon sa tawag, pangungusap ng Panginoon. Kung hindi, then you've never been saved truly. Kaya kailangan, yun ang hahanapin mo sa buhay mo. Kung tanong mo, save ba ako ngayon? If you are now sensitive to sin, if you now reject your old self, if you now repent of your sins,
at talagang nagpupursige kang sundin ng Diyos, at yes, kahit ikaw ay madapa, magkasala pa uli, patatawarin ka ng Diyos at hindi mawawala sa iyo ang salvation. Kasi nga, ang tunay na salvation ay mananatili sa iyo dahil tatalikuran mo na ang nakaraan mo at ikaw ay bago na. Kung bago ka na, ikaw ay kay Kristo na. So, ayun ang hanapin natin. Kung tinatanong natin kung tayo ay talagang saved, then yes, if you're sensitive to sin, if you're not purposely, willingly, deliberately committing sins, but if you're still doing that purposely, deliberately, over and over again, then the Bible is clear, you're not saved. A person saved will now produce good fruits. Sensitive to sins, you now have a love for the Word of God, you're now grieving for your sins in the past, you're now making all your best effort to obey God. Yon ang magiging prutas ng magiging palatandaan na ikaw ay saved na. No one can claim. Sabi nga sa 1 John, no one can say that he is in the light while he is still walking in the dark. No one can claim to have fellowship with God yet walk in the dark. Then if that is so, then he is lying. Nagsisinungaling lamang siya. Sinasabi niyang Kristiyano siya pero lumadakad pa rin sa dilim. Remember po, if you're saved, you don't walk in the dark anymore. Leave the past, live the sinful life. Okay, meron pa pong kayong question o gustong idagdag, gustong ipatotoo related sa ating subject ngayon? Yes, Rob? Dagdag lang po, dagdag. Yes, Rob? Kasi tayo mahilig po tayo sa ano yun idolatry. Kahit na hindi natin gusto sabihin, nasasabi tayo. Kaya nga si God nagpadala talaga ng Son at may pangalan dala niya which is Jesus Christ para maalis tayo sa mga idolatry, mga Diyos-Diyosan. Kaya nagpadala siya ng pangalan kasi kung Lord lang, Lord, God, marami dyan na maraming mga false prophet, nagsabi sila, may God daw sila. Kaya nagpadala talaga ang totoong Diyos na may pangalan, which is our Lord Savior Jesus Christ. Kaya kung sa prayer natin, lagay po natin ang pangalan ng Lord Jesus Christ para alam po natin na siya po yung pinapaniwalaan natin. At saka yung sa question po kanina, kung natanggap natin si Jesus Christ, tayo saved na. Kung natanggap nyo really si Jesus Christ, natanggap nyo rin ang Holy Spirit na bigay niya. Kasi kung nagsisin kayo o gagawa pa lang kayo ng sin, ang Holy Spirit na sa inyo magpo-prompt na, oy, gumawa ka na naman ng sin o may bala ka na may sin. Kasi sa akin po, minsan napapaisip po ako minsan sa mga salita ko. Alam mo naman na may bunganga talaga ako na ako Kaya minsan napapaisip, tapos hinto ka naman. Tapos meron din na dumiretso ka din after that, yung Holy Spirit sa'yo na nagsasabi, ay, ito na naman ikaw, yung bunganga mo, ganun. Yun po, minsan nakakalimot ka, then pinupront ka ng Holy Spirit. Kasi, hindi mo talaga, ano yun kung nag-walk ka talaga, you believe Jesus Christ, then you walk like Jesus Christ. So, kung ano yung ginawa niya nagbilin siya ng mga scripture sa atin, kung ano yung ginawa niya, and ano yung gagawin natin, gawin din natin para masabi niya na natanggap niyo talaga ako. Di ba po? Ganun po Correct. dapat sana Yun That's lang po correct. yung dagdag ko po.
That's beautiful na dagdag, Rob. Tama yun. So, tama si Rob na meron na nga tayo talagang Holy Spirit na pinaprompt niya tayo kung gagawa pa lang tayo or kahit nagawa na natin, the Holy Spirit will prompt us, no, mali yung ginawa mo, then you should now repent of that, pagsisihan mo, wag mo nang ulitin. Yun. So, kaya nga, ang sabi kanina doon, kailangan maging sensitive ka sa kasalanan. The one who is causing you to become sensitive to sin is the Holy Spirit. He will help you realize, change your mind, and live for Christ. At tama rin yun. Tama yung dinagdag ni Rob na ang Kristiyano ngayon will live like Jesus Christ. So we become Christ-like. So Christ-likeness, pagiging katulad ni Kristo, ang goal ng bawat Kristiyano. Okay, so if your goal is to become like Christ, then makikita doon ang iyong hatred of sin, hatred of wrongdoings, hatred of disobedience. Ang gusto mong gawin ay sundin na ang God the Father, kamukha ni Jesus Christ. Na mahalin mo ang kanyang salita at maging kamuhi-muhi sa iyo ang lahat ng gawa ng Diablo. Lahat ng gawa, impluensya ni Satanas. Thank you, Rob. What about the others po? Kung meron pa kayong idadagdag. Okay, so naintindihan niyo na po ngayon bakit pupunta sa impyerno ang tao and they will spend there in infinite time at wala nang hope for na makaahon pa doon, makaalis na. So wala pong purgatorio. There is no purgatorio na magdudusa ang tao doon sa apoy, panandalian, tapos makakaahon. No, there's only the kingdom of God and hell. Which, dalawa lang po ang pupuntahan natin sa eternity. So it's up to you to choose where you would spend your eternity. And that is your choice, whether you would put your faith on the works of Jesus Christ on the cross. Once again, is there any other question? O mayroon pang idadagdag? Okay, wala. So before we close in prayer, so let's open po any praise report that you would like to share. Sino po ang gusto mag-praise report kahit hindi po related sa ating pong subject? Meron po may praise report. Pastor, maying gabi. Ang gandang gabi. Sige. Magpe-praise report ka, Judith? Meron po. Okay, Meron lang Judith. po ako. Judith, sandali. Kasi may pumasok na question. Sagutin ko lang to. Sabi, baptism, kailangan ba? Okay, water baptism is not, it will not save you. Water baptism is your profession that you are now saved, that you have Jesus Christ. So, hindi makakapag-save ang water baptism. It's your expression na ikaw ay saved na, ikaw ay nahugasan na, ikaw ay nakikristo na, ikaw ay naniwala na sa gospel, tinanggap mo na si Jesus Christ ay namatay sa iyo. Okay? So, marami pong napupunta sa langit na namatay na hindi na bautismohan. Kasi wala na silang chance, wala na opportunity. But if you have an opportunity after receiving Jesus Christ as your Lord and Savior, if you have the opportunity, then yes, you must be water baptized because it's your public confession that you are now living for Christ, that you have been washed of your sins. Okay, so I hope that answers the question. It's not a way to salvation, but it is an expression that you have been saved. You can go to heaven without being water baptized kung wala nang opportunity sa'yo. Okay, kung talaga may sakit ka na, mamamatay ka na, nasa hospital ka na, there's no more chance for you to go into water baptism, yes, you can go to heaven without being water baptized. Kasi yun naman sinabi, believe on your Lord Jesus Christ and you will be saved. Hope that answered the question. And yes, you did. Sige, pakishare mo na yung praise report mo. Gandang gabi po.
Kasi yung press report ko lang po yung pagpunta namin, nagpunta ko doon sa Mindanao. Yep. Kasi mayroon na po doon naka-open na po tayo ng Bible study doon at saka sa children's ministry. Mayroon po talaga akong pasasalamatan sa Panginoon kasi may ginamit po instrumento si Lord sa pag-support doon po sa mga kapatiran natin dito sa Bible study. So yun lang ang papasalamatan ko rin po. At saka pasasalamatan ko lang po sa Panginoon yung naka-open na doon po yung Bible study sa Rehabilitation Center. So praise God, ay talagang yung mga nanungkulan doon talagang open lang talaga sila sa gospel kahit na hindi sila mga Christian pastor. Pero open sila basta yung salita ng Diyos ang iano doon. Open talaga sila. Stricto kasi ang rehab pag pinasok yung gospel. Pero doon talagang na-miss kami kasi tinanggap kami doon na maka-schedule kami every month na doon, pastor. So, pagpapasalamat talaga kami sa Panginoon. Tsaka, yun talaga isa pa sa salamatan ko yung provision ni Lord. Kasi, talagang mahirap doon pumunta, pastor, kasi malayo ang Mindanao. From Cebu City to Mindanao. Pero, grabe si Lord. Talagang, mayroon talaga tayong mga, yun nga, yung sinishare mo, pastor, na kung talagang ng Panginoon, talagang mayroon kang malasakit sa kapwa mo, Christian. Ganun ba na tumutulong ka talaga. Kasi yun talaga ang ni Lord. So nagpapasalamat ako kasi yung mayroon tayong mga kapatiran na tumulong talaga financially. So yun lang pasasalamatan ko na press report ko doon, pastor. Tsaka nandito kami sa ngayon sa Leyte. Nandito kami po Beautiful. sa Leyte. Intentional evangelism kami, 3 lugar pinupuntahan namin dito. Dito kami sa Matalom, Leyte. Bukas, punta na naman kami sa Burgos, ibang lugar. Din sa Friday, punta na naman kami sa Tacloban. 3 lugar ang inaanuhan namin, pastor, na mag-intentional evangelism, mag-house to house. Yun lang po na Thank you. Beautiful. po Sa totoo, i-pray lang po ang mga gawain ng Panginoon dito sa sa Yes. Pilipinas. yes, isama natin yan sa closing prayer. Yeah. Ginamit ni Lord At pinapagdasal yan, Judith, every Tuesday yung ministry mo, prison ministry, that's being prayed for every Tuesday. So ituloy natin yan. Yeah, because you need prayers. You need prayers lahat ng workers. At tama po, so doon po sa tumutulong sa ministry ni Judith, salamat sa inyo. Financially helping Judith, you're free to do so. You can contact her, send your help kay Judith directly. Alam natin na talagang kailangan nila ng resources. Yung pong ministry ni Judith, kailangan ng resources, ng finance. Kasi nga, marami silang gastos. Ang number one nga doon, yung pinapamasahe nila. At binibili nila ng mga Bibles. Minsan nagpapakain sila sa mga preso. Ngayon po, pastor, nagngangailangan po talaga kami ng Bible, pastor, kasi sa prison, pastor. Ang mga hingi na pastor ng Bible, kaso mahal talaga ang Bible dito. Yung binibigay sa amin ni Sister Tiona na dalawang carton ba yun, ay dalawang bundle ba yun na is 200. Ay ilan yun? Mga 100 yun kapisis. Naubos yun sa prison lang, pastor. Binibigay namin kasi pinadala Talaga, kami. oo. Talaga nga. Yun, nadinig po natin, kailangan nilang bumili ng mga Bibles o meron kayong capacity to send boxes or mga ilang Biblia para maibigay nila Judith sa mga preso, sa mga nandoon, sa mga inmates. Yun So, lang Yeah. salamatan, pastor, kasi open na talaga sa mga inmates. Kailangan talaga nila yung Bible kasi gusto talaga nila na talaga matuto sila at saka nag-study na talaga. Yun po. So, meron pong nahipo sa puso. That's one way po. You can send money para makabili si Judith ng Bibles or you can create po shipment ng Bibles para po maipamigay sa mga preso. Kahit English, no? English o Tagalog, okay, no? Judith? Bisaya, pastor, or English, pwede po.
Bisaya or English, mas maintindihan nga pala nila, Bisaya or English. Kaya nga, maganda doon makuha, no? Mabilis sa Pilipinas. Yung Okay. pinadala ito yun, ang mga Bisaya yun from Manila. In-order lang niya. Okay. Yun po. So, anyway po, na you would like to send help, you can contact Judith. Talagang kailangan po niya tulong doon sa ministry niya, jail ministry. At nabasa na po natin natin ngayon yung Matthew 25. If you are providing help sa mga kapatiran natin, then God is delighted in that, and you are you will be complimented by the Lord Jesus Christ Himself. Gusto niyo, sabi nga doon sa Matthew na basa natin kanina, gumawa ng kabutihan sa mga kapatiran nangangailangan. Thanks, Judith. Okay, kung wala na po tayong praise report, Pastor, Israel Nilda, short praise report. opo. Pastor, nais ko lang po magpasalamat, Pastor, sa araw na ito, Pastor. Hindi lang po sa yung araw, sa everyday po na ginagawa ng Lord sa amin ni Francesca. Tulad po nung kahapon po, yung prayers ko po is yung high calcium niya po na-resolve. At saka itong infusion niya, lahat po yun, Pastor, ay ginrant ng Panginoon. Pastor, napakabuti ng Lord dahil iwan ko nga po, Pastor, kasi napaka buhay namin. Kaya sabi ko nga teko, kung wala siguro akong Lord, siguro na ako ngayon, parang baliw na ako siguro ngayon. Po, Pastor, nagpasalamat ako dahil tapos na po yung infusion ni Cheska. By December na naman po, every 4 months po yung infusion niya. Medyo pag-uwi lang po niya kanina, Mama, nahilo ako. Sabi ko, magpahinga ka muna dyan kasi siguro gawa ng gamot. At saka, nais ko lang din po magpasalamat sa Panginoon dahil yung anak ko pong panganay, nag-test po siya sa UDM, tapos nabagsak siya kaya parang yung anak ko nawalan siya ng pag-asa ba na mag-aral kasi nga sa mahal ng tuition fee ngayon, hindi naman namin makaya yung tuition fee niya, kaya sabi niya, Mama, hindi na lang ako mag-aaral kasi nabagsak nga siya sa UDM. Tapos sabi ko, hindi, mag-aaral ka kasi ayaw kitang magtrabaho na lang, mag-aral ka, tapusin mo muna yung pag-aaral ko. Kaya praise God po, Pastor, kasi may isa pong taong sa amin na lumapit, sa amin na gawa niya ng paraan, pinakuha niya kami ng recon letter sa Mayor's Office, sa may City Hall, tapos pinasa na ng anak ko yung recon. I hope, Pastor, na mapagbigyan kami ng isa pang pagkakataon na makapasok yung anak ko sa UDM at makapag-exam ulit para po kasi ang UDM lang po, Pastor, ang walang tuition fee. Tsaka may mga allowance kasi dyan na sa mga estudyante. Yun lang po yung UDM na walang tuition fee sa mga bata. Kaya nagpasalamat ako sa ginamit ng Panginoon, praise God, kasi alam ng Lord ang puso ko, alam siguro ng Lord yung mga needs ng ko. Tapos din kay Francesca, Pastor, di ba po, Pastor, nag-press report po ako nung nakaraan pa, nung matagal pa na yung sa wheelchair niya. Nung wheelchair niya po, Pastor, hindi po natuloy yun kasi para po kaming Pastor, kasi binigay namin lahat yung mga sukat ni Cheska, lahat ng mga papel ni Cheska, ID, pero hindi pala yung totally na ibababa na lang sa amin yung wheelchair. Hindi namin alam, kaya ang daming na dismaya nung time na yun na bakit gano'n na lahat ng mga papel ng mga bata abstract, kinuha nila pero hindi pala ibibigay na ang wheelchair. Kami pa yung pupunta, Pastor, sa lugar ng Malacanang, tapos may isang nanay doon nakasama ni Cheska sa school, na sabi niya,
wag na daw akong pumunta kasi nakailang balik-balik na daw sila doon, hindi naman daw sila iniintindi sa Malacanang. Kaya hindi na natuloy yung wheelchair ni Cheska, pero napakabuti ng Diyos yung favor ng Lord para sa amin ni Cheska kasi 'di ba namumroblema ako ng wheelchair. Although nakakalakad si Cheska, pastor, pero need po namin yung wheelchair talaga na dahil kahit pastor na maglalakad kami sa malayo, nahihirapan si Cheska na lakad siya lang na walang wheelchair. Kailangan talaga namin ng wheelchair kasi pang protekta niya sa paa niya. Tapos praise God, pastor, kasi napakabuti ng Diyos kasi pag alalang-alala ko, pagkagising ko sa umaga, may nag-chat na naman sa akin, yung grupo ni Cheska sa PGH na OI, nag-send ng message na kung sinong may mga gusto na mga wheelchair o yung walker o yung mga saklay, ilista yung mga pangalan dito kasi merong magbibigay sa atin na mga taga-ibang bansa daw yun, pastor. Kaya sabi ko, Lord, napakabuti ng Diyos. Yung favor ng Lord, kahit alam ng Lord na yung puso mo, kung ano pangangailangan ng puso mo. Kaya sabi ko, nilista ko kagad si Cheska, sabi ko, kung hindi na tuloy yung isa, merong ginawa ang Lord talaga na mabigay yung needs ni Cheska sa wheelchair. Kaya napakabuti ng Panginoon, pastor, kasi hindi niya kami pinababayaan ni Cheska, maging sa pamilya ko, hindi kami pinababayaan, although na nakikita ng Lord na kung gaano, tsaka praise God po, pastor, nag-praise report ko po, pastor, may isa, yung anak ko po na isa, kasi kami lang talaga ni Cheska yung nag-church lagi. Kaya sabi ko, every time na tuwing umaga, nagpapasounds po ako ng praise and worship dito sa bahay. Tapos lagi po naririnig ng anak ko. Nagdo-dawn watch ako every Monday to Friday. Gigising ako ng alas 4 para mag-dawn watch. Praise God, pastor, dahil narinig ko sa anak ko na sinabi niya, Mama, sama po ako sa simba sa Sunday. Sabi ko, hindi ko siya pinilit. Hindi ko siya sinabi na, magsimba ka ganun. Tinignan ko lang. Sabi ko, unti-unti talaga ang Lord na alam niya talaga na kung ano yung nasa puso ko. Kaya nung time na yun na sinabi ng anak ko, Mama, magsimba ako sa Sunday, ha? Sabi ko, hindi yan nagsisimba talaga yung batang yan, pastor. Kahit anong pilitin ko, hindi yan magsisimba. Kaya sabi ko, sa true prayer talaga, grabe ang Lord. Kaya sabi ko, totoo ba yan, na? Sabi, nung Sunday na, hindi ko siya sinabihan na, nung gabi pa lang, magsimba ka ba talaga? Tapos pagkabukas, nagising siya, tapos sabi niya, Mama, ano susuotin ko? Yun, sumama siya sa church. Kaya sabi ko, Lord, dalawa na lang ang kulang para sa family ko, mabuo kami na sa church. Yung anak ko pong panganay tsaka yung asawa ko, dalawa na lang ang ko pinagpipray ko, dinidiin ko, binubugbog ko sa prayer. Yung salvation ng dalawang anak ko ay dalawang ko panganay at asawa ko. Kaya praise God talaga sa Panginoon. Napakabuti ng Lord sa aming buhay. Salamat sila po, praise report ko, pastor. Thank you. Totoo yun. So, kasama yan, every Tuesday din po ang family ni Renilda. So, ipagpatuloy natin. Meron na palang magandang sagot doon sa weekly prayers natin po sa family, salvation sa family ni Renilda. Beautiful. Thank you. Yun po, nadinig po natin ang pangangailangan, dalawang malaking pangangailangan doon po sa prison ministry ni Judith, at kung sakaling walang makuhang wheelchair sila Renilda, tingnan natin po kung ano magagawa natin. So let us know, Renilda, kung hindi natuloy yung pagkuha nyo ng wheelchair. We will see. Okay po. Thank you everyone sa inyo pong praise report na nadinig natin ngayon kung paano kumikilos ang Diyos sa mother ni Pearl, sa prison ministry works, at dito sa pamilya ni Renilda, maging kay Francesca. Okay, let's close in prayer bago po tayo mag-say goodnight. Let's ask si Adeline yata ang naatasan na mag-close ng prayer ngayon. Our
Almighty and Heavenly Father, thank you so much for tonight, Lord, that we spent time with you, Panginoon. We gathered tonight, Lord, and to study your word, Panginoon, and we worship you, God. We praise you, Lord. We glorify you and honor you, O God. Thank you so much, Lord, for everything that you have done to us, Lord, for us. Lord, thank you, Lord, for your presence tonight, Lord. Thank you for the gift of life for each one of us. Thank you for the good health, for the strength, grace, and thank you for the Holy Spirit, Lord. Thank you, Lord, for giving us wisdom and knowledge, and for helping us to understand, Lord, the verses from the Bible and the attribute of God that we learned tonight, Lord, that God is infinite God. Yeah. God is perfect God, Lord, and He is free from all limitations, Panginoon. Yeah. He knows everything, Lord, and He understands also everything. He knows all about us, Lord, and everything in the world, Panginoon. He is infinite God. Lord, thank you, Lord, for the life of Pastor Noel. Give him, Lord, and his family good health, Lord, and wisdom, so he can continue, Lord, to preach your words and to explain or elaborate the words, Lord, from the Bible that we don't understand. And Lord, help him, Lord, that he can explain, Lord, and teach more about your words, Lord, as we are always thirsty and hungry of your words. Thank you, Lord, to enlighten our minds, Lord, and help us to be close to you, and help us to have our faith deeper with you, Lord. Thank you for leading us into righteousness and helping us to be more forgiving like you. Mm. Lord, we are asking for forgiveness to our sins, Lord. We sin every day, Lord, but we all know that you are here always ready to forgive us. You died on the cross to save us from our sins, Lord. Thank you so much, Lord, for your love. And you cared for us, oh Lord. Lord, help us, Lord, to that we will spend more time with you, Lord. Like we will feel your goodness, Lord, your love, and your faithfulness. Help us to put trust in you, God, as you are our everything. You are our source of joy. You give us peace of mind, and you guide us in our lives. Lord, help us, Lord, that we will be able to learn more, Lord, about your words and more about your attributes, Lord. And Lord, help us, Lord, to open our eyes to see you, God, and open our ears to hear more about your words. And help us, Lord, to apply the good things or the right things that we learned, your commandments, that we can apply it, Lord, to our lives. Help us, Lord, that we'll do good things to our fellow Christians, to our friends, and
to all people around us, Lord. Mm. Help us, Lord, to help each other, to be generous, and Yeah. to help other people who need us. And also, Lord, protect us, Lord, always, and guide us, Lord, wherever we are every day, Lord. Send us your Holy Spirit, Lord, that we are always safe and we are always with you, Lord. This all we pray, Lord, and give thanks to you through Jesus Christ our Lord. Amen. Thanks, Adeline. Thank you for the prayers. Thank you, everyone, for joining us. Thank you po sa inyong perseverance to study the Word of God on Tuesday. So I encourage you po, keep your individual personal devotion, continue studying the Word of God. So if you have any question, willing po ako to stay after the Bible study, after the picture taking natin. But for now, if you're able to turn on your camera, so Lablab and Rob can take our group photos, only if you're willing. Thanks, Mayang. Thanks, Paz. Thanks, Cherry Lou. Thanks, Nanay Nenita. Wow, Jeremiah and Phoebe. Happy birthday! Yes, Very happy birthday, Jeremiah. belated. Ngayon ba birthday niya? Belated. It was on Belated. Sunday. Okay. Birthday. Big boy na, big boy. Yeah. Okay, Okay. everyone's ready. Now let's take photo first. And smile. 1, 2, 3.